Jesus Christ, Amen. Ang mensahe natin ngayon is about kung paano nabuhay ang mga Israelita sa Egypt. So, si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa pagiging nobody. At ang kanyang pamilya, ang ilang buhay, ang gumawa ng mga ribulto. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, sinabi ng Diyos ni Abraham, "Isalin mo ang iyong tahanan at sa lupang aking papangako." And then yung Diyos at si Abraham ay nagkaroon ng kasunduan, si Abraham ay nag-alay ng mga hayop. At kasama na rito sa mga inalay niya yung mga bato-bato, yung mga ibon na maliliit. At ang lahat ay hinati niya sa gitna, nakita ang dugo, pero doon sa maliliit na ibon, hindi niya ito hinati. Pagkatapos ito, nakatulog si Abraham, at sabi ng Biblia, si Abraham ay sinububan ng kahindik-hindik at nakakapanglilabot na masamang espiritu. Ayan, yun. Sinabi doon, dahil sa iyong ginawa, 400 years, maaalipin ang iyong bayan. At ito na nga. So, sa pamamagitan ni Joseph, dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa Ehipto. At sila ay namuhay doon ng napakatagal. Sa una, ay maganda ang pakikitungo ng hari sa mga Israelita at ibinigay sa kanila ang pinakamainam na lugar. Walang iba kundi ang Busandan. At pagkatapos nito, nakalimutan na ng henerasyon ang kasunduan ng hari at ni Joseph. At dahil doon, dumami ang mga Israelita at nagkaroon ng pangamba ang mga Egyptian na baka isang araw ay sakupin na sila ng mga Israelita. Kaya ang ginawa nila ay ang lahat ng mga pangalan na lalaki ay pinagpapatay nila. At in-raise up ng Diyos si Moses. Then, yan. Ano nga ba ang mission ng mga Israelite sa Egypt? Yan. World evangelism. Dahil ng mga Israelite ay may pinangahawakan na covenant galing sa Diyos na ang kanilang lahi ay gagamitin ng Diyos para pagpalain ng mga bansa. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Sabi ng Diyos kay Abraham, kung sino ang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain. Ngunit kung sino ang susumpa sa iyo ay aking susumpain. Magiging pagpapala ka sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin nito, through Abraham, ang lahat ng bansa ay pagpapalain ng Diyos. At ito ang hinahawakan ng mga Israelite. Sila ay mga conqueror. Yan ang kanilang mission. Ang kanilang original mission. So, dinala ng Diyos ang bayan ng Israel sa iba't ibang lugar upang kukubin o hanapin o conquerin ang bayang pangako ng Diyos. Sabi na dito, let's read together. And through your offspring, all the nations of the earth will be blessed because of you have obeyed me. Sabi ng Bible, sa iyong mga lahi, kuya po, pagpapalain ko dahil sa iyong pagsunod sa akin. Ibig sabihin, ito yung pangako ng Diyos sa mga Israelite. Pero alam niyo ba, pagdating nila sa Israel, sa Egypt, nakalimutan ng mga Israelite kung ano nga ba yung kanilang original mission. Bagos, na-influensyan sila ng mga Egyptian, ng mga Egypt. Ang kanilang kaisipan, wala na sa mission, nakasentro sila sa material things. Nakasentro sila sa mga bagay kung ano makakapinabangan nila. Kaya, imbis na word evangelism, ang kanilang gawin, sila ay nauwi sa pagiging self-centered, material-centered, and success-centered. Ito na naging buhay ng mga Israel. Nakalimutan nila na ang pangako ng Diyos sa bayang Israel na pagpapalain ng lahat ng bansa dahil sa kanila. Nawala sila sa focus kung ano nga ba yung kanilang original mission. Ano nga ba ang kanilang covenantal mission? Nawala sila sa ganong daloy. Ang dalamin doon, nilusod nila ang kanilang mission. Kaya ang nangyari, imbis sila ang mamamahala, sila ang pinamahalaan ng mga kanilang pangangailangan. So, imagine natin,
ang Diyos ay nagkaroon ng covenant sa kanilang lahi. Na pagpapalain ko lahat ng magpapala sa inyo, susumpain ko ang lahat ng susumpa sa inyo. Imbis na mag-focus sila sa Diyos, ang kanilang naging ang sentro, walang iba kundi kung paano mamanahin ang Egypt. Kung paanong magiging success sa Egypt, kung paanong magiging tanyag sa Egypt, nakalimutan nila yung kanilang original mission. Sometimes, tayo, pinili tayo ng Diyos, at ang mission ito ay dumating sa atin nung kinakilala natin ng Diyos. Actually, nung ako ay hindi pa Christian, wala man akong alam sa mission. Ang alam ko lang ay maging mayaman at magkaroon ng magandang buhay. But nung dumating sa akin ang salita ng Diyos, nagkaroon ako ng desire, Lord, gamitin mo ang buhay ko for the mission. So, ibig sabihin, kapag ang ating buhay ay hindi nakapokus sa word evangelization, mako-conquered lang rin tayo ng mga needs natin. At ang isip natin makakapokus sa ating mga pangangailangan pang araw-araw. Next, yan. What kind of nation of Egypt? Ano nga ba ang bansa ang Egypt? Powerful nation. Makapangyarihang bansa. Ibig sabihin, kapag ang Egypt ang ginamit ng Diyos sa word evangelization, papaniwalaan sila ng lahat ng bansa. Because powerful nation ang Egypt. Pinakakilalang bansa sa panahon nila noon. Parang Amerika, na kapag nagsalita, makikinig ang lahat. Pero alam nyo ba, sa mata ng hindi gospel, ang Egypt ay kaiinggitan. At ang Egypt ay patuloy na parang promised land kung iisipin. Pero sa may gospel, ito'y opportunity. Proclaim the gospel. And then first, ang paraon ay nagre-represent sa kay Satanas, king of Egypt. Dinala ng Diyos ang mga Israelites sa Ehipto para lamang ay magkaroon ng panandaliang tahanan bago matapos ang tagutom. Pero ang paraon pa rin ang hari. Yun ang katotohanan doon. Kahit na nasa kanila ang pinakamagandang lugar sa Ehipto, hindi pa rin may kakaila na sila ay nasa ilalim pa rin ng paghawak ng hari. At kung titingnan natin sa gospel, ang paraon ay nagre-represent kay Satanas, king of this world. Ibig sabihin, maging successful ka man, maging makapangyarihan ka man sa mundong ito, but kung ikaw ay under ni Satanas, you are failure pa rin. Ang mga Israelite, kahit sila ay maging successful sa Egypt, hawak pa rin sila ng paraon. Ang buhay nila ay nasa kamay pa rin ng paraon. Wala silang choice. Kaya nga nung sinabi ng paraon na hindi sila pwedeng kumain hanggat hindi nila natatapos yung kanilang trabaho. Wala silang choice. Kahit maglupasay sila kay iyak, yun ang sinabi ng paraon, wala silang choice. Si Satanas, kapag tinupak, pinaglalaroan niya ang buhay ng tao. And then next, Egypt. Ano ba ang Egypt? Ang Egypt ay nagre-represent sa mundo. Maraming magagandang bagay sa mundo na nakakasilaw ng ating mga paningin. Lahat na. Imagine yun, sa panahon ni Joseph, ang Egypt ang pinaka-powerful na lugar at pinakamayaman sa lahat. Nandoon ang lahat ng kailangan ng tao. Pero alam nyo ba, ang Egypt ay nagre-represent sa mundo? At kahit na nasa iyo ang mga bagay sa mundong ito, ang under pa rin Satanas, ang mundo at wala ka pa rin tunay na success. And then next, ang Israelite ay nagre-represent sa mga chosen people. So yung mga chosen people, sila yung mga taong pinili ng Diyos before creation, sabi ng Bible. Ibig sabihin, yung mga chosen people, sila yung mga naniwala sa Jesus ang Kristo. Ang mga Israelite, ang tawag sa kanila ay bayan ng Diyos. Tayo, we are spiritual Israelite. Ibig sabihin, tayo ay mga Israelita sa spiritual. And then ang mga Israelitang ito, nasa lugar sila ng parte ng paraon, nasa mundo sila, at wala silang choice. Naghihirap sila, yan ang realidad. Kahit sila ay anak ng Diyos, wala silang pagpipilian. Hindi mo pwedeng sabihin sa hari, anak ako ng Diyos, dapat sumunod ka sa akin. Sasabihin sa ng hari, sino ka? Diba?
Anak ako ng Diyos, hawak ko ang mundo, ako may-ari ng kaluluwa mo. Sabihin lang sa'yo baliw. Di ba? Kahit tayo yung mga Israelite, apektado tayo sa mga bagay-bagay na pangyayari sa buhay natin. Pero, ang mga Israelite, sila yung mga taong dinala ng Diyos sa Egypt para i-proclaim ang gospel. Sila yung mga tao na sana magpapaliwanag ng ilaw ng Kristo sa Egypt. Pero ang naging concern nila, yung mga bagay na sa lugar ng Ehipto. Kaya nga kahit pagpunta nila sa ilang, ang iniisip pa rin nila, sibuyas, karne, o anong mga bagay. Kaya nga hindi sila nakarating ng lupang pangako dahil ang concern nila, walang iba kundi yung kanilang physical things. Hindi na nakikita na ang Diyos ang may-ari ng kanilang buhay. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang may-ari ng kanilang buhay, hindi sila mamamatay hanggat hindi sila dinadala ng Diyos sa kanyang lupang ipinangako. Pero imbis na maniwala sila na yung Diyos nila ay makapangyarihan at may hawak ng buhay nila, ang tanging focus nila, walang iba kundi ang Egypt. Ang tanging focus nila, bumalik tayo. Imagine nyo, kahit napakaganda ng lugar nilang tinitirahan sa Goshen Land, hawak pa rin sa ni Satanas. Wala pa rin pagpipilian. Sa mundong ating ginagalawan, kahit tayo ang pinaka-successful sa mundong ito, kapag tayo ay under ng fundamental problem, we are always failure sa lahat ng bagay. Bakit? Walang makakatalo kay Satanas. Hindi natin pwedeng pasimulan sa spiritual na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at wala sang choice dahil si Satanas ay hinalintulad sa isang magnanakaw. Darating siya sa isang pagkakataon na wala kang ibang inaasahan. Darating siya na ikaw ay kampante. Hindi siya darating na ikaw ay handa. Dahil ang magnanakaw, pumapasok ng bahay kapag kampante na ang lahat ng bagay, kapag tulog ng may-ari. Diba? Ito ang trabaho ni Satanas. And then, next, mabilis lang ito. Ayan. Ano ba yung mission na binigay ng Diyos kay Moses? First, go and proclaim. Sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka sa Ehipto at sabihin mo sa hari, palayain ang aking bayan. Ano ang tingin ni Moses sa kanyang sarili? Utal ako, ganito ako, hindi ako marunong. Ang sabi ng Diyos, mag-proclaim ka lang. Sabihin mo, anong sasabihin ko kapag sinabi ng mga hari na sinong sumugo sa akin? Sabihin mo, ako nga. Paano yun? Paano ka papaniwalaan sa ganung bagay? So, ang kailangan lang natin proclaim. Ibig sabihin, ang tanging tagumpay ng buhay kapag proclaim mo ang gospel, yun ang tagumpay. Hindi sinabi ng Diyos kay Moses, pilitin mo silang maniwala na ako ay nagsugo sa iyo. Hindi nang sinabi ng Diyos, kundi ang sinabi niya, sabihin mo lang, ako na ang bahala. Kung babasahin natin ang Genesis, sinabi ng Biblia, pinatigas at pinalambot ng Diyos ang puso ng Paraon para patuloy na magmatigas at patuloy sa kanyang pagmamatigas, makilala ng buong mundo na merong Diyos ang Israel na may kontrol ng lahat ng bagay. Dahil sa 10 salot na pinadala ng Diyos, nakilala ng Diyos ng Israel, nakilala ng mga karatig bansa na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihang Diyos. Kaya nga nung lulusugin ng Israelite ang Jordan, nanginig sila sa takot. Bakit? Kasi nalaman nila na yung Diyos ng Israel na siyang lumipol sa makapangyarihang bansa, yung makapangyarihang bansa nga, nilipol ng Diyos ng Israel. Tayo pa kaya na napakalit lang na bayan? Ibig sabihin, dahil sa ginawa ng Diyos sa Egypt, nakilala ng buong mundo na yung Diyos ng Israel ay makapangyarihang Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Moses, mag-proclaim ka lang. Wala kang ibang sasabihin. Sabihin mo lang ako. Sa panahon natin ngayon, ano sabi ni Jesus? Go and preach the gospel. Sinabi niya bang paniwalain natin ng mga tao? Wala tayong dapat patunayan sa tao. Ang kailangan lang ng tao, marinig ang mabuting balita. Bakit? Dahil maraming tao, hanggang ngayon, naghahanap sila ng solusyon sa buhay. Kasagutan sa mga problema. Hindi alam ng tao kung anong solusyon dito. Maraming tao naghahanap ng solusyon. Pero hindi nila alam, ano nga bang solusyon sa problemang ito?
Pera? Gano'ng karaming pera para masabi natin okay na tayo? Anong success ang hahanapin ng tao para makalaya sa fundamental problem? Gaano ka perfect ang pamilya para masabi natin na ito yung pangarap kong pamilya? Magiging masaya na ba? Hindi. Bakit? Dahil ang kailangan ng tao walang iba kundi ang gospel. At ang gospel na to, sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa kanila na palayain ang aking bayan. Ibig sabihin, lahat ng tao nasa spiritual na problema. At ang spiritual ng problema, hindi nakikita ng ating mga mata. Sometimes, nandun tayo sa problema sa ating mentalidad. Hindi tayo makalaya sa nakaraan, sa ating scars, sa lahat ng bagay na nagdadala sa atin ng punong-puno ng kalungkutan at pagbagsak. Bakit? Kasi hindi natin alam ang sagot. And through Jesus Christ, binigyan tayo ng otoridad to proclaim gospel. At ang pag-proclaim ng gospel, kapag ang tao naniwala, nakalaya na sila. Last, worship. Matapos palayain ng Diyos ang kanyang bayan, sabing 3 araw sila, pupunta ng ilang para sumamba sa Diyos. Alam niyo ba kung ano ang paradise? Walang iba kundi ang worship. At ang inaasahan ng tao sa mundong ito, ang tunay na kasiyahan ay sa langit. Pero sa worship pa lang, pwede mapilang ang kasiyahan. Bakit? Yan ang totoong paradise. Yan ang totoong kapahingahan. Walang ibang kapahingahan sa mundo maliban sa worship. Naalala ko, almost 3 days kaming walang pasok. Nasa bahay lang ako. At yung sobrang init na panahon, yung kwarto ko parang imperno. Sobrang init. At iniisip kong mag-rides. Saan magpunta. Pero grabing init. Anong lugar ang pwedeng sabihin na pwede tayong pumunta doon at lahat ng ating pagod pwedeng mawala? Walang lugar na ganon. Kahit El Nido. Pumunta na ng El Nido, pagbalik mo, mapapagod ka pa na naman. Bakit? Maaalala mo, balik na naman sa trabaho. Walang lugar na pwedeng makapagbigay sa tao ng tunay na kapahingahan. Maliban, matagpuan niya yon sa pamagitan ng worship. Bakit? Imagine natin, create ng Diyos ang mundo 6 na araw. At pagkatapos ng 6 na araw, itinalagay niya ang ikapito. Ano yung ikapito? Worship. Kapahingahan. Ibig sabihin, matatagpuan ng tao ang tunay na kapahingahan through worship. Lagi natin naririnig ito. Success in life, success in worship. Kapag nag-failure tayo sa worship, failure tayo. Imagine nyo, kahit kami mga pastor, nagkukunwari lang kami, mga success kami sa worship. Even ako. May mga pagkakataon, pag nag-failure sa worship, ang dami kong inaalala. Ang daming akong nag-worry ako sa lahat ng bagay. Nag-worry ako, paubos na ang pera ko. Nag-worry ako sa future ko. At nag-worry ako sa bayarin ko. Nag-worry ako sa boarding house. Pinag-aalala ko yon. Pero pag nag-rely ako sa worship, nai-realize ko, ba't nga ba ako nag-aalala? Ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay. Siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Wala naman tayong control sa bagay na yon. Ang kailangan natin gawin is magtiwala. And then, thanksgiving through worship. Conclusion. Yan. Seek our life in mission. Ang hirap mabuhay sa mundong ito ng walang mission. Almost 4 weeks. Una, nakarang linggo, doon ako sa burol ng mama ni Deacon Melinda. Pangalawa, doon ako sa kapatid ng nag-ampun sa akin. Pangatlo, sa mama ni Pastor Ace. Sa pang-apat, baka burol ko na. So ang tanong, pag tinitingnan ko yung kabaong, kahit nandun kami sa may new cemetery, nakapatong-patong yung pansyon doon, hindi nakikita ko rin mayroon pang mga bukas, mayroon pang mga bakante. Inisip ko, kapag tinanong mo kaya yung lahat ng taong nakalibing doon, anong purpose ng buhay mo? Nabuhay ka ng 70 years, 20 years sa mundong ito? Nakita mo ba yung totoong purpose ng buhay natin? Ano ba ang purpose? Pag tinanong mo ang tao kung anong purpose ng buhay nila, makatulong sa pamilya. So wala pa bang umangat ang buhay? At wala pa bang kabataan na tulungan yung kanyang pamilya? Makapagtayo ng negosyo.
Wala pa bang naging successful sa negosyo sa mundong ito? At kung tatanungin mo, nag-success ba talaga sila? O nag-failure din? Ano nga ba ang purpose ng buhay sa mundong ito? Ang mabuhay ng maraming pera, magbilang ng maraming jowa, maging matalino, ano pa? Makagawa ng mga dakilang bagay. Si Einstein nakagawa ng dakilang bagay pero kinalimutan na sila. Yung naka-imbento ng electric fan, naka-imbento ng ilaw, nakalimutan na sila. Hindi sila maalala ng next generation. Si Rizal, nagsulat ng Noli Me Tangere, wala na, hindi sila maalala. Ang tatanungin mo, success ba ang buhay nila sa mundong ito? Hindi rin. Bakit? Dahil ang tunay na mission is world evangelization. Kahit na anong gawin natin sa mundong ito at gumawa tayo ng mga dakilang bagay at tayo maka-imbento ng jet fighter papunta ng moon, failure pa rin tayo. Bakit? Dahil ang purpose ng tao, kaya nilikha ng Diyos is proclaim the gospel and worship. Makasama ang Diyos habang buhay. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? At lagi kong sinasabi sa Diyos araw-araw, tagal naman. So naiinip na ako. At ang haba-haba, naisip na sa akin, ano bang gusto mo? Yan. Ang mabuhay sa mundong ito sa paraan mo, ang mabuhay sa paraan ko. So ang mission natin is world evangelism. Alam niyo ba, ang mga Israelita, kaya hindi na na-enjoy ang kanilang pagpunta ng Ehipto kasi nag-iba sila ng focus. Wala na sa mission. Kaya imbis na pamahalaan nila ang Egypt, ang nangyari, sila ang pinamahalaan ng Egypt. Si Joseph, nung dinala ng Diyos sa Egypt, ang nakatanim sa isip niya, dinala ako ng Diyos dito para sa world evangelism. Kaya kahit anong hirap sa buhay niya, never siyang pinamalahaan ng kanyang kahirapan. And then, nadala niya ang Egypt. Pero yung mga Israelita na pumunta doon, sila ay na-conquered ng mga problema ng kahirapan. At inallowed ng Diyos ang mga Israelita pumasok sa problema para makita ng Israel na hindi yun ang purpose ng buhay ninyo. Ang purpose ng buhay niyo, mag-stick kayo sa mission. Dahil ito ang buhay. Marami akong church na nakita. Dumadami sila, kumukunti sila. Kapag tinatanong ko yung mga membro, ano ang mission ng church nyo? Wala lang. So ang simbahan natin, ang pinaka-mission is world evangelism. Hindi para magparami ng membro. Actually, masakit ang ulo. Masakit sa ulo ang maraming membro. Imagine natin, kayo pa lang. Diba? Kayo pa lang. Sakit sa ulo. Yung mga remnant lang ito. Kabisa sabi ko kay Tito, ang araw-araw pa lang makasama yung mga remnant, sumpa na sa buhay ko. Yung pa kaya, di ba? Pero ano ang buhay natin? Mission. Nag-i-enjoy tayo kahit mahirap kasi meron tayong mission. Amen? So, let's pray. Tayo manalangin. Father God in heaven, salamat o Diyos sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng biyaya at buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo. Nawa, Lord, ang aming buhay mag-stick sa mission, Panginoon. Makita namin ang napakaraming field ang nangangailangan ng gospel. At makita namin kung ano ba ang purpose ng buhay namin before creation. Hindi aksidente na kami ay dinala mo sa lugar na ito at maintindihan namin, marinig namin ang mabuting balita. At ang dalangin namin, O Diyos, magkaroon kami ng maliwanag na paningin at makita namin na ano ang purpose ng buhay namin at hanapin ng mga taong pinili mo before creation. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.